Kamusta Earth Signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Dahil sa connected ka sa person mo, may posibilidad na ipakita din kung ano yung nasa isip mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Earth Signs? Ang unang message ay, may takot ako na hindi mo ako paniwalaan. May posibilidad na karelasyon mo or dati mong nakarelasyon. Ito yung second message. Let's get back together. Teka lang may nahulog na card. At saka, mukhang gusto ng person na ito na maayos yung problema nyo or ang relasyon. Mukhang ito yung message mo sa person. Malaya ka na. Ano kaya ang nagawa ng person mo at pinapalaya mo na siya? Ano ba yan, Earth Signs? Nahuhulog yung mga cards mo? Pero hindi ko yan pipiliin. Kukuha pa rin ako ng ibang cards. Ayan, ito na. LDR. Mahirap talaga yung LDR na relasyon. Isang card na lang yung kailangan natin. Kaya pala, dalawa kayo sa puso ko. Di ba nga pinapalaya mo na siya? Mahirap nga naman talaga yung may kakumpetensya ka sa person na mahal mo. Gamit naman ang tarot cards, alamin natin kung ano ang issue sa mga Earth Signs. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Knight of Swords, King of Cups, at Eight of Wands. Ito yung issue. Ang ipinakita ng cards mo ay meron kang issue na kinakaharap pero hindi mo to problema. At saka nakadalawang cards ka na manatiling kalma at huwag padala sa tensyon na nangyayari. At ang advice naman sa ilan kung nagkakaroon ng issue sa iyo, ay kailangan habang mainit pa yung sitwasyon, kaya mo pang resolbahan, gawin mo na. Dalawang cards na yung nagsasabi na likas kang matulungin. At saka dalawang cards na rin yung nagsasabi na kung ano man yung problem or issue na kinakaharap ay mareresolbahan. Lalo na kung kalma itong pag-uusapan. Sa career, ang advice ng mga cards, kung ano yung mga plano mo or goals sa buhay, dun ka mag-focus. Na para makamit mo ito. Kung merong problema sa trabaho, ang advice ng cards ay matutong makibagay. Malaki ang potential mo at saka importante ang image mo. Para sa mga single, ang ilan sa inyo, huwag mong damdamin kung nireject ka ng ibang person kasi naghahanap ka pa lang naman. Nangyayari sa atin yan, yung rejection. Damihan mo yung pakikipagkaibigan mo at saka kapag alam mong ito yung potential person na para sa iyo, mararamdaman mo yan, kakaiba. Yung tadhana mismo ang maglalapit sa inyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, may give and take ang relasyon nyo. Yung person mo ay maaasahan mo. At ang ilan naman na nasa relationship, kaysa sa maging emosyonal, sabay niyong solusyonan ang problem.
or issue sa relasyon. At saka kapag mahal mo yung person, matututunan mo ding mahalin yung mga weakness niya, yung mga konting problema sa kanya. Ito naman yung advice na mystical card. Creation. Na ang ibig sabihin, meron kang kakayahan na makasabay sa malaking pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Kaya wala kang dapat katakutan sa challenges na darating. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, matagal na kayong magkarelasyon ng person mo. Nagpaplano na yung person mo na bumukod na kayo, yung magkaroon ng sariling pamilya or anak. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, matagal ka nang ready para sa pagbuo ng sariling pamilya. Ito naman yung mga cards mo para sa ano yung nagpapadagdag sa issue. 3 of Swords, 7 of Cups in reverse, at 7 of Swords. Naka-3 cards ka na merong person na nililinlang ka or yung merong betrayal sa relasyon. At saka meron ding person na kapag pinuna mo, masyado namang sensitive. Kaya ang ilan sa inyo may mga issue na hindi nare-resolbahan. Sa financial naman, ang ilan sa inyo namumroblema ka sa mga hiniram mong financial na hindi mo masauli. Ito na nga yung problema mo sa financial, nakadalawang cards ka pa na merong person na nililinlang ka. Kaya ingatan mo yung ipon mo at saka yung ATM. At saka pinag-iingat ka rin ng mga cards na manakawan or madukutan. Ang ilan na single, pinapakitang hindi mo pa rin makalimutan yung mga nangyaring negatibo sa nakaraan. At saka ang advice ng mga cards, yung nararamdaman mong takot ay sa isip mo lang. At saka maging aware ka sa mga kinakatakutan mo para unti-unti itong mawala sa isip mo. At saka sa mga single, ang advice ng mga cards, huwag mong ipakita yung attractive side mo. Ipakita mo yung totoong ikaw. Kasi paano kung kayo na yung maging magkarelasyon or mag-asawa, mahirap ma-maintain yung hindi naman talaga ikaw. Sa mga nasa relationship naman, kapag meron kasinungalingan sa relasyon, mahirap mabuo yung long-lasting na relasyon. Basahin muna natin itong advice ng mystical card. Happiness. Ang ibig sabihin nito, yung kaligayahan, merong kinalaman sa sa bawat reaction mo sa nangyayari sa buhay mo. At saka alamin mo kung ano yung totoong makakapagpasaya sa iyo. At saka para sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards, gawin yung masaya ng person mo ang relasyon kahit nagkakaroon ng problema. Nakadalawang cards ka na kailangan yung pagtulungan na masolusyonan yung problem sa relasyon. Ano man ang maging desisyon, magstay ka or i-let go ang relasyon, kailangan yung pag-usapan pa rin ito. Ito yung angel number mo. Somebody is watching you, wishing they had treated you differently. Naka-4 na cards ka na merong person na nagsisisi. 888 is a sign that you have abundance in your life, whether it's love, friendship, money, etc. May magandang pagkakataon sa financial kaya wag mong sayangin ito. Two, two, one. You're in a great flow of luck, so stay calm and get your thoughts in order. Naka-3 cards ka na kailangan mong maging kalma sa sitwasyon.
kahit mahirap itong gawin. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, marami kayong responsibilidad ng person mo. Kaya hindi nyo na rin nabibigyang oras ang relasyon. At saka ang advice ng mga cards, kapag pinagkakatiwalaan ka ng person mo, huwag mong sirain. At para naman sa ilan, kailangan ng balanse sa relasyon at saka plano para maibalik yung excitement. Ito naman yung mga cards para sa ano yung dahilan ng issue. Judgment, Temperance, Seven of Pentacles. Nakadalawang cards ka na ang ibig sabihin ang ilan sa inyo nakapagdesisyon ka na sa mga issue na nangyayari sa iyo at saka naipaliwanag mo na rin. At saka ang ilan sa inyo ipinagpapasa Diyos mo yung lahat na nangyayari sa buhay mo kaya hindi ka na nagdedetalye. At saka ang ilan sa inyo ifo-focus mo yung sarili mo sa mas makabuluhan, lalo na pagdating sa career o kaya business. Ang ilan sa inyo na merong sakit, nagkaroon ng clarity sa kung ano talaga yung totoong sakit mo. Kaya alam mo na kung paano mo pangangalagaan yung kalusugan mo. At positive yung mga cards na unti-unti mong maibabalik sa dati ang kondisyon ng katawan mo. Sa mga single, ang advice ng mga cards, hanapin mo yung person na magdadagdag kulay sa buhay mo. Hindi naman importante na dapat pareho kayo. Kasi may mga person na naghahanap ng kasalungat ng mga hilig. At saka single ka man or nasa relationship, ano man yung maging desisyon mo sa buhay mo, wala namang tama tsaka mali. Kailangan mo lang gamitin kung ano yung mga napagdesisyonan mo at matutunan. Ito naman connected, wisdom. Ang ibig sabihin nito ay buksan mo yung kaisipan mo para sa katotohanan. At saka nakadalawang cards ka na kung meron kang desisyon, pag-isipan mo muna tong maigi bago umaksyon. At para sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards ay huwag manatili sa problema. At saka kahit na maraming challenges na dumarating sa buhay niyo ng person mo, patuloy na nagbabago yung relationship niyo. Ito pa yung additional card para sa solution. Katulad nitong 10 of Wands, na ang ibig sabihin, soon makukumpleto mo yung mga importanteng goal sa buhay mo. Huwag mo lang masyadong pagurin yung sarili mo sa sitwasyon para hindi maapektuhan yung ibang area ng buhay mo. Itong 2 of Pentacles, nakatatlong cards ka na balansehin ang buhay. Para makakaya mong harapin yung mga darating na problem sa future. Pangalawang card mo na ito, 2 of Swords, na huwag abusuhin ng sarili, kailangan ng pahinga para makakapag-recharge ka at makakapag-isip ng tama sa bawat sitwasyon.